Sa malamig na panahon, pati ang mga ibon, vacation mode. Aga tayo nag-prepare ngayon kasi yung mga hayop na oobserbahan natin, maaga rin nagigising. Ang makukulay na ibon, paano nga ba natatagalan ang mahangin at malamig na panahon? Malakas ang ihip ng hangin. Pero mukhang hindi apektado nito ang mga bisita na maagang dumating. Sa Mirisbiris Garden and Nature Center sa Albay, berries o maliliit na bunga ng punong kahoy ang paboritong kainin ng mga Philippine Kakudave. Ang pagkain ay nagbibigay ng lakas sa mga ibon para hindi sila lamigin. Pero ang iba, tila ninanam na muna ang lamig ng umaga. Ang black-chinned fruit dove nagpapatuyo ng basang balahibo. Samantalang ang Philippine Kakudave, iniiling naman niya ang kanyang katawan at inaayos ang balahibo gamit ang kanyang tuka. Nakakatulong ito para mas mabilis matuyo ang kanyang balahibo. Nag-iingay naman ang yellow-vented bulbul at tila may hinihintay. Napansin din daw ito ng isang volunteer at residente sa Mirisbiris Garden na si Rome Candasa. Na-discover namin na maraming mga birds na nakikita dito dahil nga doon sa pag-preserve ng 10 hectares na forest na punong-puno po yun ng mga endemic na mga trees. Para siyang curated na forest, na pinangalagaan na forest, na pag nandito ka, para ka lang nasa loob lang ng forest, saka sa nature. No? Ang mga ibon na kanilang bisita, endemic o sa Pilipinas lamang makikita. Ang ilang ibon, hindi lang staycation ang ginawa dahil dito na nila napiling manirahan. Ang resident dito is yung mga dove, no? Iba-ibang klaseng dove ang lagi nandito. Yung mga dove, yung black-naped oriole, yung yellow-vented bulbul, those are resident birds dito. Bukod sa panahon, paborito rin itong puntahan ng mga ibon dahil sa masasarap na pagkain. Ang white-eared brown dove, sarap na sarap sa pagkain ng bunga ng monstera. Mukhang matamis kasi nga yung bunga na yun, mayroong mga fruit flies na lumilipad doon sa paligid. Habang masayang ninanamnam nito ang pagkain, Uy, may dumating. May dumating na parang isang ibon din, dilaw. isang black-naped oriole ang dumating at binugaw paalis ang white-eared brown dove. So, dalawang ibon na itong meron tayo ngayon. No? Isang brown at isang dilaw. Yung dilaw, mas malaki pero mas matingkad yung ulay. And then, siya na ngayon yung kumakain. Sa di kalayuan, mukhang may nagkakamabutihan. Hindi lang isa kundi dalawang pares pa ng yellow-vented bulbul. May nakita kasi kaming ibon dito na ka-perch silang dalawa dun sa nyog, no? Tapos yan, lumapit yung isa, oh. Siguro mag-partner to. Bukod sa mga puno, may mga halaman rin na namumulaklak. Kaya ang mga ibon parang nakabuffet sa dami ng pagkain. Recently, nalaman namin, even the garden sunbirds, yung laming saka yung magnificent sunbird, ay makikita na rin dito. Nagpapalipat-lipat ng bulaklak ang sunbird na ito. Gamit ang kanyang mahahabang dila at maninipis na tuka, nakukuha nito ang pagkain sa loob ng bulaklak. Sa kanilang ginagawa, nadadala nito ang pollen ng halaman.
papunta sa ibang halaman. Dahil dito, natutulungan nila na mag-pollinate at dumami ang mga halaman. Nanginginain din dito ng bunga ng mga halaman ang mga yellow-vented bulbul. Sa pamamagitan ng kanilang pagdumi ng buto, natutulungan rin nilang dumami ang halaman. Sa dami ng mga ibon na makikita dito, dinarayo ito ng kanilang wildlife photographer gaya ni Jojo Baldeo. This garden features maraming mga ibon that are endemic sa Pilipinas. So, yung yellow-vented bulbos are all around the place. And then, yung black-chinned fruit dove, which is something special for me. Base sa kanyang obserbasyon, ipiniliwanag niya rin kung bakit marami ang mga yellow-vented bulbul dito. Usually kasi, nandito yung nila feeding ground. And I think they are nesting here kasi you can see them in pairs. Merong mga food, both insects and fruits, and the source of water. Nearby, merong maliit na creek sa likod. Bukod sa mga ibon na nilalabanan ang malamig na umaga, may huni raw na kinatatakutan doon pagsapit ng gabi. Susubukan naming hanapin ito. So narinig yun yung tunog na yan. Yung tunog daw na yan, dito sa lugar na to, ay kinatatakutan ng mga tao. Sa aming paglalakad, nakasalubong namin ang iba pang buhay ilang na naninirahan dito. Naabutan namin na nakalambitin sa sanga ang isang vine snake. Hindi ito masyadong gumagalaw para makatipid ng kanyang enerhiya, lalo na at malamig ang panahon. Pero mukhang natakot ito at nagpakita agad ng striking pose. Maya-maya pa, nakarinig kami ng tila umiiyak na bata. Mukhang malapit na kami sa aming hinahanap. Pero mukhang hayaw pa nitong magpakita. So, matagal nating inabangan dito sa mga puno yung hinahanap natin kaso hindi natin makita. Balikan na lang natin bukas ng umaga. Kinabukasan, bumalik kami ng madaling araw para hanapin ang tunog ng tila umiiyak na bata. Matapos ang halong isang magdamag na paghahanap rito, nahanap namin ito. Pero hindi bata ang aming nakita, kundi isang kwago, ang Philippine Eagle Owl. Sa mga probinsya gaya po ng Bicol, marami po kasi mga mythical creatures na pinaniniwalaan. So, itong owl, dahil hindi pa namin alam dati kung ano talaga yung huni na yon na parang batang umiiyak, napaghinalaan po siya ng mga lokal na isang tiyanak. Mayroon itong kulay tsokolate na balahibo at mahahabang pakpak. Makakapal rin ang kanyang balahibo na nagsisilbing pananggan nito sa lamig. Ang kanyang mata, kulay dilaw na mala night vision dahil nakakakita ito sa dilim. At matutulis rin ang kanyang kuko na ginagamit nito sa paghahanap ng pagkain. Endemic o sa Pilipinas lang ito matatagpuan. At ang pinaka-espesyal sa kanya, ang kakaiba nitong tunog na ginagamit niya sa paghahanap ng pagkain, kapareha at proteksyon sa kanyang sarili. Hindi lang tao ang nilalamig sa panahon ng amihan. Ang ilang ibon sa halip na lumipad sa mas may init na lugar, nilalabanan ang malalamig na hangin at pinipiling manirahan sa hardin, kung saan malaya silang nakakagalaw at nakakakain. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.